Hello, kamusta tayong lahat? I praise my holy God, the Almighty Father, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, because He is powerful and He is worthy to be praised. Every day, we are experiencing God's love for us in the things that we see, in our surroundings. We will see how our Father takes care of us. He even sent Jesus Christ to cleanse us from our iniquities. And Jesus Christ sent us the Holy Spirit, bringing us blessings upon blessings upon blessings. So now we have a hope in the future because of Jesus Christ. Our Father will never leave us nor forsake us. But also, we must do our part as His children. We must obey our Father. Seek His will, read the Bible, and believe in Jesus Christ. Jesus Christ will be the judge at the end of times. Our Father gave Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth. And Jesus Christ is the one writing our names in His book of life. So si Jesus Christ ang mayroong listahan ng mga names natin. Wala nang iba pa. No other name. So last time, we read the parable of the I think that was 4 parables that we read last time. The parable of the lost sheep. So lahat tayo naligaw. Lahat tayo nagkasala. At one point in our time, we rejected our Father. We rejected Jesus Christ. But then, Christ found us. Hinanap niya tayo. So we must be thankful to our shepherd, Jesus Christ. Kaya, yung mga heavenly beings with our Father and Jesus Christ, they are rejoicing. Because we are praising our Father. We are obeying our Father. We are acknowledging that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Dito naman sa parable of the lost coin, same as the message and the parable of the lost sheep. Lahat tayo, we were once lost. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Wala tayong may pagmamalaki kay Jesus Christ. We are at the mercy of our Savior. Lahat tayo, pantay-pantay in the eyes of our Father and of Jesus Christ. And the angels of God are rejoicing because our names are in the book of life of Jesus.
Dito naman sa parable of the prodigal son, there are two sons mentioned here in the parable of the prodigal son. The first son, or the youngest, he is remorseful and acknowledged that he has sinned. But the other son, the eldest, he was prideful, arrogant, and unmerciful. So, sino tayo dito sa prodigal son? Tayo ba yung youngest son na lumapit sa tatay niya at nagpakumbaba? Or tayo ba yung arrogant son na nagyabang, na nanunumbat? Tayo ba yon? Alin tayo doon? Kasi wala tayong pagmamalaki sa tatay natin. Kaya hindi tayo dapat manunumbat. Hindi tayo dapat manisi ng kapwa-tao. Sinisisi mo yung kapwa-tao mo. Sinisabi mo na mas magaling ka sa kapwa-tao mo. Kino-compare mo ang sarili mo sa ibang tao. Hindi dapat ganon. So dito kino-compare niya yung sarili niya sa kanyang brethren, that he's better than his young brother. Sa paningin ni Almighty Father, pantay-pantay tayo. Kaya we should rejoice. Wala tayong pipiliing tao. Lahat neighbor natin. Lahat kakaawaan natin. Gaya ng ginawa ni Jesus Christ. The Roman soldiers crucified Jesus Christ, but Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And so yung mga tao that are mean to us, gaganti ba tayo? No. Father, forgive them. They don't understand. And I pray that they understand also how we understand you. Dito naman sa parable of the shrewd manager, yung manager na cunning, akala niya matalino siya. Akala niya smart siya. May isahan niya yung kapwa-tao niya. He may get away with it. But the Almighty Father, Jesus Christ, can see what we are doing. Diba dito sa parable of the shrewd steward, kinausap niya ng secretly yung mga tao na may utang sa kanyang boss. Binawasan niya yung utang niya. Binawasan niya yung utang ng mga tao na may utang sa kanyang boss. Bakit niya ginawa yon? Para may mapuntahan siya for validation. Para kung sakali na matanggal siya sa kanyang pagka-manager, sa kanyang trabaho, meron siyang kakapitan na ibang tao, meron siyang connection na wicked people din. Hindi honest. Mga liars, mga greedy people. So sama-sama sila, no? Alam niyo ba 'yon, na yung mga taong greedy, magkakakilala sila. May mga connection sila. Magkaka-connection sila. Magkakakilala. Hindi pwede hindi sila magkakilala. Yung mga soldiers, yung mga policemen, yung mga politicians, yung mga businessmen, the rich people, magkakakilala sila.
May mga connection sila sa bawat isa. They are protecting each other's businesses. Protecting each other's endeavor. Alam nyo yun, ha? O hindi nyo alam yun? Aware ba kayo doon? Sometimes, no, yung mga criminals, magkakakilala sila. Mga businessman, kilala nila. Bakit? Magkakasama sila. Pare-parehong wicked. Demon-possessed people. Greedy people. Kaya napapansin ninyo? Hindi mo tayo natawa. Sa mga politicians, may nakukulong ba? Wala, di ba? Kasi pare-pareho sila ng trabaho. Lobbying. No? Pag may mga business yung isang tao, kokontakin niya yung isang senator or politician na kanyang sinuportahan dati, o kaya ka nanalo dahil sa akin, di ba? Ngayon meron akong business proposal, pagkakakitaan natin to. Ganyan ang kanilang usapan. Sino ngayon ang affected? Buong society. Sometimes, no, yung mga association ng mga bakers, association ng may mga groceries, association ng may mga real estate. Meron silang association. At yung kanilang price, bakit mababa ang price mo? Dapat, kung magbibigay ka ng presyo, dapat ganito lang din. Meron tayong basic price. Bakit ganon? Sila ang nagdidikta ng price. Para malaki ang kanilang kita. Ngayon, pag nakita nila na isang real estate, ba't ang baba ng benta mo? Taas mo yan. Hindi ka namin sasali sa aming asosasyon. Magkakamag-anak, magkakakilala, magkakaibigan, magkakakumpare, lahat sila. Ganon ang society natin. Wicked. Bakit? Sino ang namumuyani dito sa mundo na to? Demons. Nasira ang mundo. Lumaki ang snake, naging dragon, naging leviathan. Dati, when the snake was tempting Eve, balik na naman tayo kay Eve, maliit lang yung snake. And as time progresses, lumaki ang snake, naging dragon. Naging leviathan. Pag sa ilalim ng dagat, leviathan. Pag nasa air or nasa land, dragon. No? So, sasamba ba kayo ng dragon? Sineselebrate nyo ba yung dragon? Yung dragon, nakalagay sa Bible. Sino yung dragon? Si Satan. May mga ibang lahi, sinasamba nila yung dragon. Bakit? Nakatingin kasi sila dito sa mundo na to. Gusto nilang yumaman. Kaya yung sinasamba nila, yung dragon. Binubulag sila ni Satan. At meron pa silang chant. Tingnan nyo, lahat na lang ng, ng religious organization. Hindi ko lang pinapangalanan, no, yung mga religious organization, pero hindi ko alam kung nakikita ninyo kung sino yung mga pinatutungkulan ko. Hindi ko alam, no. Pero lahat tayo, yung society natin,
Sinusuportahan natin. Ay, gusto ko rin yumaman eh. Sige, maglagay tayo ng dragon sa bahay natin. Maglagay tayo ng pampaswerte. Lagay ka sa wallet mo ng kung ano-ano dyan, ng mga dasalin sa wallet mo. Pare-pareho lang ang gawa. Iba-iba lang ang pangalan na tinatawag ninyo. Pero pare-pareho lang, no? Pare-pareho may mga leaflets kayo, meron kayong mga binabasa, meron kayong idols, meron kayong mga kung sino-sinong mga taong tinatawag. Bakit hindi si Almighty Father ang tawagin natin? Bakit hindi si Jesus Christ? Bakit? Alam natin na powerful si Almighty Father. Alam natin na powerful si Jesus Christ. Pero bakit? Iba ang tinatawag ninyo? Bakit? Mas nagtitiwala kayo sa mga religious leaders ninyo. Bakit hindi kayo nagtitiwala sa salita ng Diyos, sa Bible? Read the Bible on your own to see the truth. Kahit wag niyo akong pakinggan. Read the Bible. See God. Kaya binanggit ni Jesus Christ to. Dahil yung mga tao, gusto nilang paglingkuran si Almighty Father. Pero gusto rin nila ng pera. So, magpipili lang tayo. Alin ang gusto natin? Paglingkuran natin si Almighty Father? Loving our Father with our whole heart, soul, being, and strength, and mind, and might. Or, ang paglilingkuran ninyo ay ang mammon. Hindi mamon. Mammon. No? Ano ba yung mammon? Tataka kayo baka sino si mammon? Mammon came from Aramaic mamona, which means riches. So, Aramaic mamona, kayamanan. Ano ang gusto niyo? Si Almighty Father? O yung mamona, o yung riches on earth? Yung mga earthly possessions? Meron akong napanood sa Reels, no? Mas gusto raw niyang umiyak sa Lamborghini kaysa umiyak sa isang kotse na Honda Civic. So, kino-compare niya na pag Honda Civic, hindi ka mayaman. Pero pag ang kotse mo ay Lamborghini, tapos maiyak ka rin, pareho kayong sad, no? Pero yung isa umiyak sa Lamborghini, yung isa umiyak sa Honda Civic. Mas mabuti daw na umiyak sa Lamborghini. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Maraming mga tao, they kill themselves even though they are rich and powerful and famous. So yung tao na nagsasabi ng ganon, tinitwist niya ang truth to encourage people to focus on material things and earthly gains. So, sino ang nagpapakalat nun? Yung demons. Dahil ang real treasure, si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi nawawala, hindi nasisira. But the treasures here on earth, nabubulok. Yung Lamborghini, nabubulok yon. Same as the Honda Civic, nabubulok din.
At yung sa babae nyo na nagsasabi na mas okay na umiyak sa Lamborghini, para niya ring sinabi na mas okay na pag namatay siya, sa Lamborghini siya isakay kaysa sa Honda Civic. May pagkakaiba ba? Yung isang mahirap namatay, isinakay sa Honda Civic. Isang mahirap namatay, yung isang mayaman namatay, pero isinakay siya sa Lamborghini. Parang bulok. May pagkakaiba ba? Wala eh. Kaya tayo, wala tayong may pagmamalaki. Kasi sinungalingan ni Satan. Yung opulence, yung kayamanan dito sa mundo. Yun ang ginagawang trap ni Satan para sa mga tao. Parehong nabulok, diba? Kahit sa Lamborghini ka, bulok ka rin. Pati yung Lamborghini mo, bulok din. At yung kaluluwa mo, bulok din. Napupunta ka sa impyerno. Pero kung ikaw ay kahit na naka-Honda Civic ka, or kahit naka-tricycle ka, or kahit na naka-bisikleta ka, or kahit na naglalakad ka, wala kang earthly possessions, but you trust in the Almighty Father and in Jesus Christ, asan ang soul mo? Na kay Almighty Father. Eternal salvation. Kaysa nandun ka sa Lamborghini, asan ka naman yung kaluluwa mo? Nandun sa eternal damnation kasama ng mga ni Satan and his demons. Alin ang gusto mo dun? Kaya dito tayo ngayon sa parable of the rich man and Lazarus. Lazarus, ang etymology ng name na to ay Eleazar. So, nag-evolve yung name na Eleazar, Lazarus, no? Means God has helped. Yung Eleazar na name. Pero yung name na Eleazar, nag-evolve, no? May mga names na nag-evolve, diba? So, itong parable of the rich man and Lazarus, kino-compare yung rich man tsaka si Lazarus. Luke chapter 16 verse 19 to 31. There was a certain man who was clothed in purple. So, yung rich man, ang damit niya, ang kulay, purple. Bakit purple? It's a royalty, pangmayaman ang kulay na purple. Kaya yun ang ginawang example ni Jesus Christ. And fine linen. Magandang tela. Purple na, maganda pa yung tela. Fine linen. And fared sumptuously every day. Or lived in luxury every day. Araw-araw. Masarap ang kanyang kinakain. Araw-araw, malaki ang kanyang gastos, pero kaya niyang gumastos. Mayaman siya, maganda ang damit niya, maganda ang kanyang bahay. Verse 20, but there was a certain beggar named Lazarus, pero merong isang pulubi. Ang pangalan Lazarus. Hindi ito si Lazarus na binuhay ni Jesus Christ. Iba ito dahil ito parable ito, no? So iba si Lazarus na binuhay ni Jesus Christ na kapatid ni Martha at saka ni Mary. Ngayon itong si Lazarus na sa parable ni Jesus Christ, isa siyang beggar. Full of sores. Pag sinasabing full of sores, punong-puno ng sugat. Bakit siya punong-puno ng sugat? Hindi natin alam kung bakit siya puno-puno ng sugat. There are some reasons, no? Like, kung kulang ka sa nutrients, mabilis kang dapuan ng mga sakit. Kung mahina ang resistensya mo, hindi kompleto ang pagkain mo, hindi healthy ang kinakain mo,
lumalabas sa katawan yung sugat-sugat. So, full of sores. So, sometimes, yung sores na to, dito galing, dito, yung mga tumor, no, pag pumuputok. Pag pumuputok yung tumor, yung tumor kasi galing sa mga parasite yun, madumi. Kaya ka nagkakaroon ng tumor, ng bacteria. So, yung pag sinasabing full of sores, S-O-R-E-S, yung sugat na ito ay nag-ooze. Ano yung nag-ooze? May lumalabas na pus cells na no? And blood. So, magkahalo na. Punong-puno yung katawan niya. Nasugat. Beggar siya. Who was laid at his gate. So, nandun siya nakalagay or dun siya nakahiga sa gate ng rich man. Hindi sinasabing nakaupo. Who was laid. Ibig sabihin, anong ibig ng laid? Nakahiga sa gate. Bakit siya nakahiga? Hindi na siya makaupo. Mahina na siya. Punong-puno na ng sugat ang kanyang katawan. Ngayon, itong mayaman naman to, ang suot niya purple and fine linen. Pagkain niya araw-araw, fiesta, celebration. Para siyang king kung mabuhay. May mga alahas siya. Pero itong si Lazarus, mag-isa lang siya. Hindi natin alam kung he was abandoned. Pero mag-isa lang siya. Walang tumutulong sa kanya. Punong-puno siya ng sugat. Nakahiga siya sa gate ng mayaman. Bakit siya nakahiga sa gate ng mayaman? Verse 21. Desiring to be fed with the crumbs or what fell from the table of the rich man. Pag sinasabing desiring to be fed with the crumbs or kung ano man ang nahulog na pagkain, pag sinasabing crumbs, mga tira-tirang pagkain, yun ang gusto niyang kainin. Kasi walang nagbibigay sa kanya eh. Sa mga maduduming pagkain na nakakain niya. Mga tira lang, mga kinagatan, hindi naubos, tapon na. Pag tinapon, sa basurahan, siya naman, kukunin naman niya. Alam niyo yung food na pagpag? Yung food na pagpag sa mga fast food restaurants, meron silang mga tinatapon ng pagkain. Or sa mga hotel, no? Meron mga pagkain doon. Buo pa yung pagkain, tinatapon na kasi yung ibang mga mayayaman, hindi nila maubos. So, nasa basurahan yon. Sometimes, yung mga pagkain na pagpag, nakagatan na yon. At hindi tayo sure kung yung kumagat ng pagkain na yun ay malinis yung kanyang laway. Siyempre, may laway na yon, madumi yun. At nasa basurahan na. Sometimes, ang tawag natin, dog food. So, itong si Lazarus, yun ang kinakain niya. Desiring to be fed with what fell from the table of the rich man, or crumbs, which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came, dahil may mga pagkain doon, na wala siyang lalagyan ng pagkain, so doon lang siya kumakain, so open space yon, nandun lang siya sa labas ng gate, nag-aantay na pagkain, kasama niya yung mga dogs. O, naawa kayo sa dogs, pero sa tao hindi kayo naawa. Moreover, the dogs came. Alam naman natin ng aso, madumi yan. Hindi niyo ba alam na madumi ang aso? Mas mahal niyo pa yung aso ninyo kaysa sa tao. Hindi, kasi pag tao,
ano yan, binebetray tayo niyan. Pero yung dog, loyal yan eh. Paano hindi magiging loyal sa inyo yung pinapakain ninyo? Kung yung tao kaya, irespeto nyo, itrato nyo ng mabuti, anong gagawin sa inyo ng tao? Hindi, kahit na gano'n ang gawin ko, tinitraidor pa rin ako eh. Ibigay natin kay Almighty Father. Storing up treasures in heaven. Ngayon, pag dog ang inaalagaan ninyo, nag-store ba kayo ng treasures in heaven? Hindi. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, mahalin natin ang kapwa-tao natin, hindi ang dogs. Ang dogs, ang daming rabies, ang dami na tayo nakitang mga instances. Ang daming namamatay, kinakagat ng mga dogs, ng mga tao. Ilang bakterya ang meron ang laway ng aso? I-check nyo sa microscope nyo. Hindi, yung dog namin malinis yan. Pinapadoktor namin yan, may vet yan. O sige, ipa-vet ninyo. Tingnan nyo yung laway, kahit na ilang turok pa yan. Tagtaran nyo rang tusok yung dog ninyo. Meron niyang 600 different types of bacteria sa kanilang mga laway. Ngayon, itong dog na to, lumalapit kay Lazarus. Anong ginagawa kay Lazarus ng mga dogs? Licked his sores. Dinidilaan ng mga dogs yung sugat ni Lazarus. Bakit dinidilaan? Hindi. Baka gumaling yung sakit ni Lazarus. Baka gumaling kaya dinidilaan yung sugat. May rabies. Delikado. Kung kayo kaya, gawin natin sa inyo. No? Pakagat kayo. Once lang. Tingnan natin kung di kayo tatakbo ngayon sa magpa-anti-rabies. Lagi kayong naaawa sa aso, pero sa tao, hindi kayo naaawa. Hindi kasi yung aso ko lang nagmamahal sa akin. Hindi yung aso nagmamahal sa iyo. Si Almighty Father, mahal na mahal ka. Ikaw lang ang selfish. Hindi mo nakikita yung kabaitan ni Almighty Father. So itong dog na to, dinidilaan niya yung sugat ni Lazarus. At si Lazarus, wala na siyang magawa. Hindi na niya sobra na yung sugat niya sa katawan. Paano pa niya mapapaalis? Dogs. Ang sabi dito, hindi lang isang dog. Dogs. More than one dog ang lumalapit kay Lazarus para dilaan ng kanyang sugat. May tendency na magkaroon siya ng rabies. Wala pang anti-rabies nun. Verse 22, so it was that the beggar died. Namatay yung beggar. Hindi natin alam kung paano namatay yung beggar, pero may sugat na siya. Nadagdagan pa sa mga bakterya na galing sa laway ng mga aso. Nadagdagan pa sa mga kanyang mga kinakain na hindi nutritious, na madumi din. Dahil walang tumutulong sa kanya. So it was that the beggar died. Si Lazarus namatay. And was carried by the angels to Abraham's bosom. Binuhat siya ng mga angels. Dinala siya sa bosom of Abraham. Abraham means high father, father of multitudes, or father of nations. Ang ginamit ni Jesus Christ na name si Abraham. Pero alam natin na ang tatay natin si Almighty Father. Pero in example niya, ginamit niyang name ay Abraham. Pero ang meaning ng Abraham, high father, father of multitudes, or father of nations. The rich man also died and was buried. So parehong namatay. Mayaman, mahirap, parehong namatay. May pagmamalaki mo pa ba ang Lamborghini mo na doon ka iiyak? Kukumpara mo pa ba na doon sa tao naglalakad, umiiyak, sa ikaw na sa Lamborghini ka, umiiyak? Pareho kayong namatay. Parehong mabubulok ang katawan ng tao. Tuloy natin,
And the rich man also died and was buried, and being in torments in Hades. Diretso agad sa impyerno. Walang limbo. Walang purgatorio. Diretso agad. Walang binanggit si Jesus Christ na yung rich man, dahil rich siya, napunta muna siya sa purgatorio. Tapos, pwede siyang mapunta ng langit. Walang ganong teaching si Jesus Christ. Walang ganong teaching sa Bible. Saan nakuha yon? Sino ang nag-imbento nun? Pag nasa Hades ka na, Hades ka na. Pag nasa heaven ka, heaven ka. Walang middle ground. Hindi ka pwedeng, hindi, dadasalan ako ng mga kamag-anak ko na nasa lupa para makapunta ako ng langit. Walang ganon. Walang nakalagay sa Bible. Kung meron nakalagay sa Bible, sasabihin natin. Pero wala. And being in torment in Hades. Pinaparusahan sa impyerno yung rich man. Bakit? Ba't siya pinaparusahan? Dahil ba sa rich siya? Hindi. Pinaparusahan siya dahil selfish siya. Ando na sa gate niya eh. Si Lazarus, hindi man lang tinulungan. Ang pinapakain lang niya, yung mga tira-tira niya, hindi niya tinulungan na mapadala man lang sa doktor or i-assist man lang or bigyan ng matinong pagkain. Hindi eh. Kaya napunta siya ngayon sa impyerno. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off. Tinaas niya yung kanyang mata habang pinaparusahan siya ng lake of fire. Tormented, no? Ang ganda ng buhay niya sa mundo, pero sa next life niya, sa yung soul niya, tormented. Sa impyerno. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Makita mo lang na nandun si Abraham, or yung si Father, no, our Holy Father, makita mo lang, nakasakasama si Lazarus. Torture na yon. That's a torture in itself. Makita mo lang na maganda ang buhay nila, maayos. Torture na yun, tapos ikaw sinasaktan ka na ng mga demons, tapos nandun ka pa sa impyerno, tapos uod-uod na yung mga katawan mo. Torture na yon. And that's for all eternity. So, kasama ni Lazarus si Almighty Father. Ang ginamit ni Jesus Christ dito, Abraham. Alam natin na Abraham means High Father or Father of multitudes. Verse 24, then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nagbago ba yung ugali ng rich man? Hindi. Feeling entitled. Papuntahin, inutusan pa. Inutusan pa si Almighty Father na padala raw si Lazarus. Hindi siya nagbago ng ugali. Nasa impyerno na siya, ganun pa rin ang kanyang ugali. Sarili pa rin niya ang iniisip niya. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. In-expect niya na tutulungan siya ni Lazarus because he talked to the Almighty Father. Pero nung nasa land naman siya, nung nandito pa siya sa earth, hindi niya man lang tinulungan si Lazarus kahit na katiting na tulong. Wala siyang binigay na tulong kay Lazarus. So, feeling entitled siya. Verse 25, but Abraham said, Son, remember that in your lifetime, you received your good things.
Di ba nung buhay ka pa sa earth, doon ka nakatira sa earth, you received your good things. Nakuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Di ba? Na-enjoy mo na yung buhay mo sa earth. Naging greedy ka. Sinwapang mo lahat. Na-enjoy mo yun, di ba? Yung mayaman ka, di ba? Mayaman ka doon sa earth. Mayroon kang malaking bahay, tapos may gate pa yung bahay mo, tapos every day you fared sumptuously. You received your good things. Sabi ni Abraham. And likewise Lazarus, evil things. At si Lazarus naman, when he was on earth, ano nakuha niya? Evil things. Walang tumulong sa kanya. Puro mga pains and heartaches ang nakuha ni Lazarus. Wala siyang asawa, hindi siya minensyon na may asawa siya. Walang minensyon na may anak siya. Naiwan siya mag-isa. He was abandoned. But now, he is comforted. Pero ngayon, he's comforted. And you are tormented. Ikaw ngayon, nagkapalit kayo ng pwesto. Ikaw ngayon ang tormented. Ngayon si Lazarus ngayon, he's comforted. Ano ang difference? Ang difference, for all eternity na comforted si Lazarus, and for all eternity na tormented ang rich man. Dito sa Proverbs chapter 19 verse 17, he who has pity on the poor lends to the Lord, and he will pay back what he has given. So si Almighty Father ang magbibigay ng blessing sa mga tao na tumutulong sa mga kapwa-tao niya. At ang sabi ni Jesus, whatever you do, the least of your brethren, you also do it to me. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Pag tumulong ka sa kapwa-tao mo, pag may sakit siya, tinulungan mo siya, pag nagugutom siya, pinakain mo siya, parang ako na rin yung pinakain mo. Parang ako na rin yun. Because you must love your brethren. Verse 26, and besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Merong great gulf or a chasm or chasm between heaven and earth, heaven and Hades. May malaking chasm or separation. Walang makakalipat from Hades to heaven. At walang makakalipat from heaven to Hades. Kaya yung mga nagsasabi na para mapunta sa langit ang isang tao, ipag-pray natin, magbabayad tayo sa isang tao para mapunta ang kaluluwa ng tao sa heaven. Walang ganon. Lahat kasi gusto nyo may bayad, di ba? Hindi. Ngayon pa lang, gawin na natin. At tumulong sa kapwa-tao natin. Mahalin si Almighty Father. Yung responsibility natin as children of God, ngayon pa lang gawin na natin. Dahil walang purgatorio, walang limbo. Lies of Satan yon. Purgatory and limbo. Those are lies of Satan. Para umasa kayo ngayon na kahit na gumawa tayo ng masama dito sa mundo, meron namang purgatorio or limbo. O hindi nyo alam, pagka patay ninyo, ay wala naman palang purgatorio eh. O di diretso na agad kayo sa impyerno. Tapos pinagkakakitaan pa, hindi, ipag-pray natin, magbabayad tayo para mapunta yung kanyang kaluluwa sa heaven. Magbabayad pa.
Sinong binabayaran ninyo? Di ba nagbabayad kayo? Narinig ko yun eh. Ipag-pray natin para mapunta yung kanyang kaluluwa sa halangit. Walang ganon. Walang nakalagay sa Bible. Kung meron, sasabihin ko sa inyo. Wala eh. Kayo mismo maghanap. So, saan galing yung turo na yon? Ha? Ba't nagtuturo ng mali? Sino ang gumawa ng invento na yon? Kaya dito pala ngayon may chance na tayo gawin natin yung tama. May chance na tayo to do righteousness and goodness. Kasi walang makakalipat from Hades to heaven. Wala. Yung nagturo sa inyo na makakalipat from Hades to heaven, nandun pa rin sa Hades. Nauna na sa inyo, nandun pa rin sila. Hindi sila makakalipat. Hindi sila nasa limbo. Wala sila sa purgatorio. Verse 27, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Napapuntahin mo si Lazarus sa bahay ng tatay ko. Gusto pa niyang utusan. Nag-ask pa siya ng favor. Akala niya meron pa siyang power kasi nasanay siya sa mundo, may power siya. Marami siyang mga servant. Pagdating niya ng impyerno, wala siyang mautusan doon. Si Almighty Father pang utusan niya, si Lazarus pang utusan niya. Walang ganon. Hindi niya mautusan. Yung mga taong, yung souls ng mga tao sa impyerno, kinalimutan na ni Almighty Father. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Kasi meron pa akong 5 kapatid na lalaki na mag-testify na may impyerno. Kasi baka mapunta rin sila dito sa impyerno. Ayoko silang mapunta dito sa impyerno. Kaya gusto niya, nagre-request siya na papuntahin si Lazarus dun sa lupa. Magiging multo pa ngayon si Lazarus. Gusto pa niya maging multo si Lazarus. One of the souls from heaven to warn people, no? Gusto nang niyang rich man na bigyan ng warning kanyang mga brothers. Verse 29, Abraham said to him, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Meron ng mga tao na pinadala si Almighty Father, si Moses, at yung mga prophets. Dapat makinig sila kay Moses at sa mga prophets. Pinadala na ni Almighty Father. Nasa sa atin na yung Bible. Nakandito na. Nakasulat na. Yung manual ng buhay natin. Andito na. Basahin na natin. Chance natin. Verse 30, and he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Hindi, nagre-reason out pa siya. Feeling niya, mas matalino siya kay Almighty Father. Kung ang isang tao galing sa patay, makikita nila, magre-repent sila kasi nabuhay. Makikita nila yung kaluluwa ni Lazarus. Yun ang gusto niyang ibig sabihin. Ngayon, syempre, ang mga tao, pag nakakita ng isang taong patay, tapos nabuhay, namatay na, no? Tapos pagwawarn sa kanila, syempre matatakot yung mga tao. Hindi, ba't nabuhay yan? May mapatay na yan. Di, magtatakbuhan yung mga yon. Maniniwala ba yon? Magtatakbuhan yung mga tao. But he said to him,
If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, the one rise from the dead. Kung yung mga tao nga na buhay, yung mga prophets, at saka yung si Moses na ipinadala ni Almighty Father, hindi sila naniwala sa mga miracles. Paano pa sila maniniwala kung ang isang tao ay galing sa patay na nabuhay? Hindi rin sila maniniwala. So if people will not listen to the prophets sent by God Almighty, how can they believe even if one came from the dead? Ngayon pa lang may mga tao na na-experience ng near-death experience. Di-describe na nila yung heaven. Naniwala pa mga tao? Hindi, di ba? Nakausap na si Almighty Father, nakausap nila si Jesus Christ, nakapunta na sila sa heaven, nakita nila kung gaano kaganda ang heaven. Naniniwala ba ang tao? Hindi, di ba? Nakita na nila yung vision ng heaven or dreams ng heaven na castle na parang crystal yung bahay na punong-puno ng mansion ng castle, pati yung streets. Pati yung boses ni Almighty Father, di-describe, it's like a thunder. Naniwala bang tao? Hindi. Sinasabi ng mga tao, mga baliw lang yan, kaya nangyari yan. Mga bagay lang na phenomenon lang yan. Or baka nanaginip ka lang, or hindi ka nagdedeliryo ka lang. Maraming mga rason ng mga tao. Ayaw nilang maniwala. Ang dami, i-check nyo sa Bible. I-check nyo sa YouTube. Ang dami mga taong merong near-death experience. Nakita nila si Jesus Christ at hindi mahaba ang buhok ni Jesus Christ. Pero ayaw maniwala ng mga tao up to now. Kahit ina-explain na ng mga tao na nung nakapunta doon, ang ganda ng feeling, nakauwi na ako, andito na ako, nakauwi na ako. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga tao. Nung na-experience ko yun, I don't know if it's a vision or a dream. But I felt, nakauwi na ako, andito na ako. Excited ako. Nakita ko yung crystal na mansion na sinasabi ni Jesus Christ, na castle. May sumunod na hindi ko alam. Basta alam ko angel siya. Nag-uusap kami. Without opening our mouths. Nagkakaintindihan kami. And then I heard the voice of Jesus Christ. It's not time yet. It's not your time yet. Aapela sana ako. Please. Aapela ako. No, I want to stay. This is my... Nakauwi na ako. I don't want to go back. My heart sank. Ulit-ulitin ninyo yung kwento na... Ulit-ulitin ko yung kwento na yan. I don't want to forget that. My heart sank. Nalungkot ako.
Aapela ako, hindi, pwede ba? Dito na lang ako. Yung voice, thunderous. Malaking voice. Hindi ko alam kung saan galing. Pero nakita ko yung mansion. Pero castle ang tingin ko dahil malaki. Walang sun. Hindi kailangan ng sun. Pero maliwanag yung city. Pero hindi kayo naniniwala, di ba? So, example ni Jesus Christ. If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. Kahit si Paul, dinescribe na niya eh. Narinig niya yung boses ni Jesus Christ. Kaya uwing-uwi na si Paul. Gusto nang umuwi ni Paul. Kaya gusto na rin umuwi ni Elijah. Uwing-uwi na rin si Elijah. Gusto ko nang umuwi, Almighty Father. Kung nabasa niyo yung First Kings, no? Yung story nung kay Elijah, yung testimony. Gustong-gusto na umuwi ni Elijah. Kaya natatatakbo na nga siya eh. Sunod naman na sunod sa kanya si Elisha. Tanong sa kanya si Elisha, saan ka pupunta? Hindi, may pupuntahan ako. Ba't ba sunod ka ng sunod? Hindi, kailangan susunod ako sa'yo eh. O sige, sabi ni Elijah, kung makuha mo tong tela yun eh. No? Kung makuha mo yung tela, ibig sabihin, yung blessings ni Almighty Father mapupunta sa'yo. So, nung sumakay na sa chariot, sinundo na si Elijah ng angel of the Almighty Father, naiwan yung tela kay Elisha. So, yung tao na hindi naka-experience ng death, si Enoch at saka si Elijah. Pero si Jesus Christ, He experienced death, but then after 3 days, He rose again from the dead. He's alive. And His body ascended to heaven because He's holy. Never nagkasala si Jesus Christ. He's perfect. So, dito na tayo sa parable of the persistent widow. Pag sasabing persistent widow, makulit na widow, wala na siyang asawa, nag-iisa na siya sa buhay. Luke chapter 18 verse 1 to 8. Then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Na dapat lagi tayong magpe-pray at hindi tayo mapanghinaan ng loob. Have faith in our Father and Jesus Christ. Pray without ceasing. So it's like the parable of the bread, no? Ano bang parable ba yun? Parable of the bread of the neighbor, yung kinakatok niya yung kanyang neighbor para manghiram ng 3 loaves of bread. Same message as the parable of the persistent widow. Luke chapter 18 verse 1 to 8. Then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was a certain city, a judge, who did not fear God, nor regard a man. Merong isang judge, nagbibigay ng example si Jesus Christ, isang parable. May isang judge na wicked. Hindi siya takot kay Almighty Father. Wala siyang kinakatakutan. Wala siyang nire-respetong iba. Sarili lang niya. No? Who did not fear God, nor regard man. Verse 3, now there was a widow in that city, and she came to him. Merong isang babae na widow, nag-isa lang sa buhay. Walang asawa, saying, get justice
for me from my adversary. Bigyan mo ako ng justice. Lumapit siya sa judge, yung widow. Pero strict yung judge, di ba? Isnabero. Verse 4, and he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. So napag-isip-isip nitong wicked judge na to. Makulit yung widow. Hindi siya takot kay Almighty Father. Aminado siya at wala siyang kinatatakotang ibang tao. Pero makulit yung widow. Kinukulit siya. Anong gagawin ngayon ng judge? I will avenge her, lest her continual coming she weary me. Napapagod na ako. Kinukulit niya ako. Araw-araw na lang nandito siya. Lagi niya ako kinakausap. Kinukulit niya ako na natuturete na ako. Kahit na wicked ako, kahit hindi ko kahit na hindi ako takot sa Diyos, sabi niya, kahit na wala akong kinatatakutan kahit sino, bibigyan ko siya ng justice kasi kinukulit niya ako. Ang kulit-kulit niya. Verse 6, then the Lord said, hear what the unjust judge said. So narinig niya, no? Yung sinabi ng unjust judge. Bibigyan niya ng justice. Dahil sa kinukulit siya ng widow. Verse 7, and shall God avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? Si Almighty Father pa kaya na hindi niya bibigyan ng justice ang kanyang mga anak na araw-araw na lang umiiyak sa kanya? Hindi ba maawa si Almighty Father sa kanyang mga anak? Though he bears long with them, I tell you that he will avenge them speedily. Our Father will avenge us speedily, mabilis. Ang justice na ibibigay ni Almighty Father sa atin. Because He loves us so much. He will avenge us. Akala nyo, computer mas mabilis? No, no. Mas mabilis magbigay na ng justice si Almighty Father. Kaya kung meron tayong mga bagay na sa tingin natin na naapit tayo or we were abused, give them all to the Almighty Father. And God will avenge us. Pero syempre, hindi natin sasabihin na Almighty Father, sirain mo siya, patayin mo siya. Hindi ganon. Almighty Father, I give it all to you. I trust you. And I love you. I respect you. And because I know that you love me, you will avenge me. No? So this is verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Pero, pag dumating ba si Jesus Christ sa Judgment Day, makikita ba niya ang mga tao na may pananampalataya? Makikita ba niya ang mga tao dito sa mundo na may pananampalataya sa kanya, kay Almighty Father? So, kailangan natin ng faith. If we want God to help us, we must have faith in Him, fully entrust ourselves to Him. Just like what Abraham did, just like Moses did, and all the prophets, Isaiah, Jeremiah, John the Baptist, Paul, John the Evangelist, Stephen. Gagayahin natin. We must have faith in Jesus Christ. Because Jesus Christ has overcome this world. So, kailangan natin ng
total submission of our desires to our Father in order to have faith. Yung mga desire natin, kakalimutan natin kasi may pananampalataya tayo kay Almighty Father. Yung mga pains na ramdaman natin, everything, we will give it to our Father. In one way or the other, we've sinned against our Father, and we deserve the things, the pains that we are experiencing right now. But then time will come. He will avenge us. And it says here, speedily. I will tell you that He will avenge them speedily. Kahit ayaw natin. Lord, wag. Lord, please. Okay lang ako, Almighty Father. Ang sasabihin ni Jesus Christ, ni Almighty Father, hindi pwede. I will avenge you. Kahit pigilan natin si Almighty Father, hindi natin mapipigilan si Almighty Father to avenge us. All for the glory of His name. Dahil promise ni Almighty Father yun. That those who trust Him and in Jesus Christ will be protected. Dito tayo sa parable of the Pharisee and the tax collector. Alam natin yung Pharisee, meaning priest. So, ang Pharisee, it's an Aramaic word for priest. No? Kaya sa Tagalog, ang tawag pare, no? Yung pag-priest, pare. Tignan mo? Magkatunog, Pharisee, pare. Sa English, priest. The parable of the Pharisee and the tax collector. Luke chapter 18 verse 10 to 14. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Kaya nagsabi si Jesus Christ ng parable na to because there are people who think highly of themselves. Just like the Pharisees. No? Nakasulat dito. Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Tingin nila sa sarili nila, wala silang kasalanan. Tingin nila, maayos silang tao, malinis silang tao, wala silang tinatapakang tao. Tingin nila na sila ay perfect. Ngayon, sa sobrang tingin nila sa kanilang sarili na sila ay righteous, yung ibang mga tao naman, mababa ang tingin, ay, mga makasalanan yan, mga taong patapon na ang buhay ng mga yan. Mga maduduming tao yan. Naalala ko na naman yung teacher ko. Tuwing may comparison na ganito na nagmamalinis-linis, no? Naalala ko yung teacher ko, pangalanan ko kaya yung teacher ko. Para mamala sa mind ko. Umuulit-ulit kasi siya eh. Ang tagal ng panahon nun, 1700s pa yun, ang nag-aaral ako. Yung mga born again Christian na yan, ang mga kasalanang tao, sabi. Ngayon, nagsalita ako. Dinig niya. Di ba si Jesus Christ bumaba dito sa lupa para sa mga taong makasalanan? Natameme siya. Hindi niya nakasalita. Natahimik ang buong classroom. Kasi tingin niya sa sarili niya, righteous siya.
Kasi lagi siya nagdadasal. Mahaba ang dinadasal niya, meron siyang daladalang mga beads, at nakaluhod pa siya, na nagdadasal siya sa altar, nakaharap siya sa kahoy. So tingin niya ngayon sa sarili niya, holy siya. Ituloy natin to, no? Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Verse 10, also, 2 men went up to the temple to pray. So, may dalawang tao ang pumunta sa temple to pray. So, nung time na to, nung sa Jesus Christ pa, ay hindi pa nako-crucified on the cross, meron pang temple. Ngayon, when Jesus Christ was crucified on the cross and he died on the cross, di ba? Yung temple, yung curtain, it was torn in half from top to bottom. So meaning to say, the contract or the old covenant no longer exists. Dahil bagong kontrata niya, kontrata na bago ng covenant, New Testament, New Treaty. No? Kaya yung curtain sa temple sa Jerusalem, it was torn in half. Parang pinunit na ganon. Ha? So, ano ngayon ang temple? Ang temple, it's us. Anywhere we can pray to our Father. And He lives in our hearts. Kaya mga pinapatayo ninyo ng mga congregation, ng mga building, baliwala yan, sisirain ni Almighty Father yan. Kahit paggawa yan sa ginto, pilak, namumulaklak, kahit brass pa ang gamit nyo, materyales galing pa sa Italy, or imported pa ang mga ginamit ninyo, baliwala yan, sisirain ni Almighty Father yan. Dahil ang temple, ang importante kay Almighty Father ay ang kanyang mga anak. Hindi ang mga bagay dito sa mundo na to. Kaya lang naging importante ang mundo na to, it's because of the people. Kaya lang may value ang mundo na to, because of the people. Di ba yung parable of the wheat and tares? Bakit hindi inaani lahat? Kasi madadamay ang mga wheat. Dapat sabay anihin para hindi madamay ang wheat, hindi masaktan ang wheat, dahil nga pinoprotektahan ni Almighty Father ang kanyang mga anak. So ituloy natin, ano? Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. So, binanggit na naman yung tax collector. Alam naman natin na yung mga tax collector, lahat pa ng tax collector, ganon. Kasi, usually, na namimit ko, na tax collector, magaling mag-compute, na magaling mag-add ng mga bagay, may babawas sila, may idadagdag sila. Para ngayon, ang bayaran ngayon ng tao ay maliit lang ang babayaran din ng tax. Pwede sila makipag-usap sa tax collector. Alam niyo na yun, yung ganong kalakaran sa government. Mas lalo na yung mga malalaking businesses, they don't pay taxes. Bakit? Idinadaan nila sa mga rebates, pag sa mga, nagsusupport kami, nagdo-donate kami sa mga legal na mga humihingi ng donation. Nagsusupport kami dyan, So, merong rebate sa tax yun, bawas yun. Uy, nagsusupport kami sa environment, o may rebate na naman yon. Sa tax meron. At yung mga kanilang mga, meron silang namamahala
from the government, may namamahala sa kanila ng kanilang account. Yung mayaman ng mga tao na yun. Kaya binabanggit dito ni Jesus Christ, tax collector. Kasi up to now, ganun ang gawain ng mga tao. Hindi ko lang alam kung may, kasi wala akong makitang iba na tama ang ginagawa nila. Kasi maliit lang ang sweldo ng tax collector, pero kung i-check mo ang kanilang bahay, i-check mo ang kanilang mga properties, malaki ang kanilang properties. Pero maliit lang ang sweldo nila. Kasi government officials, maliit lang ang sweldo, di ba? Just like the politicians. Kaya nga sila ngayon ay nagko-connive. Sabay-sabay sila nanlaloko ng mga tao. Greedy, ha? O balikan na natin to. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. So itong Pharisee, kino-compare niya yung sarili niya sa mga extortioners, unjust, adulterers, pati na rin sa katabi niyang tax collector. Buti na lang, mabuti akong tao. Oh God, nagpapasalamat ako, hindi ako kagaya ng ibang mga tao dyan, na mabuti ako eh. Yung ibang mga tao dyan, mga salbahe. Yun ang gustong sabihin dito. Kasi lagi ako nagpe-pray sa'yo, di ba? Ang tagal-tagal kong mag-pray, nakaharap ako sa'yo sa kahoy. Tapos, may hawak-hawak pa akong mga beads. Di ang galing-galing ko, di ba? Oh, tinataas niya yung kanyang sarili. Ulitin ko The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men. Hindi ako extortioner. Hindi ako unjust. Hindi ako adulterer. At din, lalong-lalo na hindi ako kagaya ng tax collector na katabi ko. So, anong ginagawa ng Pharisee na to? Gina-judge yung kapwa-tao niya. Prideful siya, arrogant siya. Sa tingin mo, matuwa si Almighty Father sa kanya kung arrogant siya. Hindi na ina-acknowledge na siya ay makasalanan, naggaya ng ibang tao. Itinataas niya ang kanyang sarili. Ayaw ni Almighty Father, itinataas natin ating sarili. Gusto ni Almighty Father, magpapakumbaba tayo. Just like Jesus Christ, who humbled Himself, even though He is God. Verse 12, I fast twice a week. Sabi ng Pharisee, twice a week ako nagfa-fast. Kaya holy ako. I give tithes of all that I possess. Binagbibigay ako ng tithes. Lahat ng mga kung anong meron ako, binagbibigay ako. Sabi ng Pharisee. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So, ipinagmamalaki ng Pharisee yung kanyang mga ginagawa. Nagpa-fast ako. Nagbibigay ako ng tithes. So, tingnan ninyo, kahit magbigay ka ng tithes, hindi mo may pagmamalaki yan. Ano ang gusto ni Almighty Father? A humble heart, a remorseful and contrite spirit, who fear Him. Yun ang tinitingnan ni Almighty Father, hindi ang tithes. Ay, nagbibigay ako ng tithes, kaya mapupunta ako ng heaven. No, you're not. Verse 13, and the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven. Yung tax collector, aminado siya. Makasalanan siya. Aminado siya na nakakapanloko siya. Hindi niya may taas ang kanyang mata kay Almighty Father. Pero, he was beating his chest, no? Saying, God, be merciful to me, a sinner. Lord, makasalanan ako. Pag gumagano ng tao, it's wholeheartedly yun. Unknowingly, no? Pero ginagano mo yung chest mo. Hindi ka aware
na hindi ka aware na aware ka wholeheartedly pero hindi ka aware na kaya ka gumagano is because that means you are speaking through your heart. Kaya sabi dito, but beat his chest. Nakaranas na ba kayo na Lord, na gumaganon kayo kay Lord? Nakaranas na ba kayo nagpe-pray ng gano'n? Kasi hinuhold mo yung heart mo. You cannot contain yourself. Ito ang ibig sabihin ni Jesus Christ nito. Saying, God, be merciful to me, a sinner. Patawarin mo ako, Almighty Father. Makasalanan ako. I tell you, sabi ni Jesus, this man went down to his house justified rather than the other. Mas tingin ni Almighty Father na just yung tax collector na nagpapakumbaba, inaamin niya na makasalanan siya kumpara sa tao na ang tingin niya sa sarili niya ay holy siya. For everyone who exalts himself will be humbled. Kung sino nagtataas sa kanyang sarili, ibababa yun ni Almighty Father. And he who humbles himself will be exalted. Kaya tayo, pantay-pantay tayo. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ to be saved. Walang holy sa atin. Kahit yung mga religious leaders ninyo, hindi holy yan. Pantay-pantay tayo. We need a Savior. We need Jesus. We need our Father. Because without our Father, without Jesus, we are nothing. Kaya lang tayo may value, it's because our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit is in our hearts. Pero kung wala sa atin ang Holy Spirit, wala sa atin si Jesus Christ, wala sa atin si Almighty Father, we are worthless. And we will be thrown to eternal damnation. Kaya dapat makita sa heart natin na nagpapakumbaba tayo. Wala tayong pipiliing mga tao. All are equal in the eyes of God. We are His children. And we need Him. We are His treasure. Our Father is our birthright. Our King of Kings and our Lords. Lord of Lords and King of Kings. Jesus Christ. We need Jesus Christ for us to be cleansed of our iniquities. Because Jesus Christ is the only mediator, the only Redeemer. No one else. That's Jesus Christ. His name is exalted by our Father. And we must listen to our Father. And our Father said, "This is my Son, listen to Him." And we will listen to Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.